Kamusta po? Pwede niyong ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Ay nakasaad po yan sa ating saligang batas at sa Rome Statute mismo. At hindi po pwede na yung pag-surrender, pag-kidnap at pag-surrender ng isang presidente sa ICC ng pagkatao ni Tatay Digong ay maging legal na basihan para sabihin na voluntaryo na nating tinatanggap ang jurisdiction ng ICC. Wala na ho yung Pilipinas sa ICC, kaya itong ginawa hong pag-aresto ni Marcos Jr., Nicolas Torre, lahat ho ng mga kasabot dyan, mga kabdita, pagbabayaran ho nila yung ginawa ho nila sa ating Tatay Digong. Saan ho sila magbabayad? Sa taong bayang winalang hiya ho nila. Tignan nyo ho, kadala ho kay Tatay Digong sa ICC. Ano hong nangyayari ngayon? Pabagsak ko ng pabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Sunod-sunod ho yung pagnanakaw ho nila. Kasi nga mga kabdit, malaking tinik ho yung Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya ngayon, tignan nyo yung 125 confidence ni BP Sara, mga kabdit. Yan ho yung pinag-iinitan. Pero pagdating kay Marcos Jr., dyan sa mababang kapulungan, may 4.5 billion confidential funds, wala ho silang sinasabi. Yung nakawan dyan sa flood control na trillion, billion, wala rin ho nasasabi, yung mababang kapulungan. Pagdating lamang ho sa mga Duterte, dahil ayaw na ayaw ho nila yung Duterte, malaki hong tinik yung mga Duterte sa kanila. Kaya yan lamang ho yung pinag-iinitan nila. Nagtutulong-tulong pa ho sila, pati yung mga NPA. Wala ho tayo mahabang pag-uusapan ngayon, mga reaction update PH na nagsalita ho kasi ito si Kong Pulong. Ito nga ho ang pinaka-latest update, latest balita dito sa ating Tatay Digong kung saan mga ka-update. Makakauwi na nga ho ba talaga itong si Tatay Digong kasi hindi lang ho si Kong Pulong ang nagsalita dito, pati rin ho si Spock Sari Roque, meron ho kasing memorandum na inihain sa Supreme Court. Supreme Court, dadalog ba kayo? Sasagot ba kayo? May pakialam ba talaga kayo sa ating bansa? O kay Tatay Digong? Dito na ho natin sisimula ng ating reaction video. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, send like, send share, subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito mga kapatid. Pakinggan na ho natin ito naging pahig ni Kong Pulong, ni Spock Haru Roque sa ating latest update kay Tatay Digong. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Well, alam niyo po ngayon medyo naging abala dahil meron po tayong hinain ngayon na memorandum na 30 days ang binigay ng Korte Suprema para isumite doon sa kaso na sinampa namin for certiorari at saka habeas corpus dahil nga doon sa pangidnap kay Tatay Digong. Binigyan po kami ng isang buwan at ngayon po yung last day kasi nga po may mga piyesta opisyal naman po pero 30 days lang po ang binigay ng korte. No? Papasalamat naman po ako sa lahat ng aking mga kasamahan dahil lahat kami walang bakasyon at talaga naman pong itinapos itong memorandum on time dahil importante naman po na kahit anong mangyari sa ICC, magkaroon ng desisyon ng ating Korte Suprema na ang ginawang pangingidnap kay Tatay Digong ay labag sa ating saligang batas at labag sa ating mga batas. No? So in any case, hindi ko naman po sasabihin na ang posisyon namin ay tama at hindi rin po ako maghuhula kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema. Pero kwento ko lang po sa inyo, actually itong petition na hinain namin, nagawa na po ang draft na yan Disyembre pa of 2023. Sa totoo lang po, yan ay alinsunod sa naging request sa akin ni VP Sara na gumawa na ng petisyon anticipating na kung hihingi nga ng kooperasyon ang gobyerno ni Bangag ay dudurog sa Korte Suprema. Ang naging problema lang po dyan, nawala nga ako sa Pilipinas mula noong Setyembre ng 2024 at nung kinidnap si Tatay Digong sa Marso, wala po ako sa Pilipinas. No? So hindi ko masyado naasikaso yung pagpapapirma nitong petition nito bagamat matagal nang gawa. At saka hindi po namin ma-file yung petisyon na gawa na as of December of 2023 kasi yun po ay certiorari lamang. Kasi yung naasahan namin, susunod naman po sa proseso ang administrasyon ni Bangag at dudulog muna sa lokal na hukuman bago padala sa dahig ang Tatay Digong. No? So hindi namin inaasahan na aarestuhin na talaga si Tatay Digong at isasakay sa eroplano. Nagkaroon lang po kami ng konting lag habang nasa Villamor at miski wala ako sa Pilipinas ay inamendahan po namin yung petisyon dahil alam ko na dahil hindi na pinalalabas si Tatay Digong ng Villamor ng mga panahon na yon na ang dapat na remedyo ay habeas corpus na kasi arestado na si Tatay Digong. Nagkaroon kami ng mahabang debate sa aking mga kasama sa law office kung anong petisyon ang ihahain namin. In the end, nanaig naman yung pananaw ko na dapat ihain natin kaparehong habeas corpus dahil arestado na nga si Tatay Digong at saka certiorari kasi ang pinangangambahan namin kung wala na sa Pilipinas si Tatay Digong baka masabi ng hukuman na wala ng jurisdiction
kapag habeas corpus lamang ang ifa-file. Dahil kapag wala na doon yung tao, paano pang gagawin mo, no? So ang sinampa nga po namin ay habeas corpus at saka certiorari. So sa lahat pong mga nakabinbin na petisyon sa korte, kami lang po yung pinagsama namin yung remedyo ng habeas corpus at saka ang certiorari. Now, ang buong akala ko po, mapipirmahan ni Tatay Digong yung affidavit of yung verification at saka affidavit of non-forum shopping. Kaya nga lang po, wala ako sa Pilipinas sa mga panahon na yon. Yung aking messenger ay nagpunta doon sa Villamor, hindi naman makapasok, no? Dahil nga hindi nila pinapapasok yung mga tao, dala-dala po niya yung form na i-append doon sa petisyon. Ang una po sana na petitioner dyan ay si VP Sara mismo na nagpunta ng diretsyo sa Supreme Court para mag-file ng kaso, no? Hindi na nga po umabot kasi nung panahon na yon mga 4:50 nagsarado ng Supreme Court. Kaya na-file na namin po yan kinabukasan kung saan wala na po si Tatay Digong. Pero dahil naniniwala naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kinu-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng decision on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa ilang mga issue na importante, no? At ilan sa mga issue ito ay babanggitin ko lang kung ano mga issue at sinasabi ko lang kung ano yung sinabi namin sa ating memorandum. Ulitin ko po hindi ko po sinasabi na tama kami. Ang sinasabi ko lang ano yung nasa loob, napaloob doon sa memorandum na hinain namin today sa Korte Suprema, no? Now, ang naging kliyente ko po dito, dahil hindi na nga po napirmahan ni VP Sara, dahil hindi na umabot, ay si Congressman Pulong Duterte, no? So, ang naging kliyente ko po rito ay si Congressman Pulong Duterte. Now, ano po yung mga issue dito? Ang pinakapangunahing issue ay moot and academic na veto, no? At ang sinabi po namin ay hindi siya moot and academic dahil in the first place, nakakulong po rin si Tatay Digong at kinakailangan magdesisyon pa rin ng Korte Suprema kung legal ba o illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig at saka yung pamamaraan kung paano siya Yan lang ho kasi yung mahirap dyan. Noong inaresto si Tatay Digong, mga kabit, sobrang tahimik ho ng Korte Suprema. Ngayon mga panahon na labang ho ito, dito sila ngayon bumuboses. Kaya mga kabit tingin nyo lang ho ba, hindi naman po natin sinabing sinusuhulan sila ni Marcos Jr. Sa tingin nyo ho ba mga kabit, pinopondohan din ni Marcos Jr. ang Supreme Court? Tanong ko lang yan mga kabit wala ho tayong inaano dyan. Tinatanong lang ho natin kasi ba't ngayon lamang ho sila umaaksyon? Kung kailan, ilang buwan na ho nakakulong si Tatay Digong doon mga kabit. Sobrang tagal na ho. Mag-iisang taon na ho nandoon si Tatay Digong sa ICC. Wala naman ho. Mga kabit, meron ho tayong sariling jurisdiction. Pero wala hong ginawa yung Supreme Court noon. Bakit ngayon lamang ho sila bumoboses? Yan ho yung malaking katanungan. Pinoponduhan ho ba sila ni Marcos Jr. o hindi? Kataka-taka ho kasi yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Billion-billion ho yung nawawala pero hindi ho natin alam kung saan dinadala ni Bangag yung mga pera. Di ba? padala sa dahig, no? Ano pa ang mga sinabi namin dyan? Sinabi nga namin na talagang tinalong din naman ng Korte Suprema, meron ba bang jurisdiction ng ICC rito? Ang sabi namin, wala na. Kasi malinaw na malinaw, gaya nung sinabi ng dalawang dissenting judges sa ICC mismo, nung nauna nang nagkaroon ng desisyon ang ICC sa issue ng jurisdiction, na dahil ang pagiging miyembro sa ICC ay voluntaryo, may karapatan din ang mga bansa na bumitiw. At pag sila ay bumitiw, hindi lang po pwede na ura-urada ay sila bibitiw at wala ng obligasyon na makipagtulungan. Binigyan ng Rome Statute ang mga bansang bumitiw at ang prosecution, ang hukuman mismo, ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification para aktuhan ang kung anumang kaso na ihahain sa korte mismo ng prosecution. At sinabi nga namin na dahil nga po 2 taon na bago nagsimula at humingi ng abiso ang prosecution para magsimula ng kanilang preliminary investigation, hindi na po pwedeng magtuloy ang kaso dahil ng panahon na yon hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Now, at sinabi rin namin na in other words,
dahil hindi lang nga po tayo partido dyan sa ICC na yan, lahat ng cooperation na ginawa ng Marcos administration ay labag sa ating saligang batas dahil ang ating saligang batas ay nagsasabi na tanging mga lokal na hukuman, tanging mga lokal na mga piskal at tanging mga lokal na mga kapulisan ang po pwede mag-imbestiga, maglitis at magsentensya ng mga kaso na nagaganap dito sa ating bayan. Sabi nga namin na dahil meron na tayong IHL law, talagang ang primary jurisdiction para sa mga kaso na crimes against humanity ay domestic court, ang Korteng Pilipinas, no? At ang ICC ay gagana lamang kapag ang mga lokal na hukuman ay hindi gumagana, no? At sinabi rin namin na walang karapatan ang ehekutibo na ipawalang bisa yung prinsipyo ng complementarity by surrendering yung pagkatao ni Tatay Digong. Yan pong complementary jurisdiction ng hukuman ng ICC at ang pagiging primary jurisdiction ng hukumang Pilipino ay nakasaad po yan sa ating saligang batas at sa Rome Statute mismo. At hindi po pwede na yung pag-surrender, pag-kidnap at pag-surrender ng isang presidente sa ICC ng pagkatao ni Tatay Digong ay maging legal na basihan para sabihin na voluntaryo na nating tinatanggap ang jurisdiction ng ICC. Tama. Now, sinasabi namin na talagang tanging Korte Suprema lamang po ang merong kapangyarihan, no, na magdesisyon kung talagang tama o mali ang ginawa ng ehekutibo. No? At siyempre, bagamat wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, kailangan pa rin magbigay linaw ang hukuman. Ayan, yung malaking katotohanan dyan mga kabdit, kailangan pa rin magsalita ng Korte Suprema kasi wala naman jurisdiction yung ICC kay Tatay Digong. 2019 pa lamang mga kabdit, kumalas na dyan ang Pilipinas. Wala na yung Pilipinas sa ICC, kaya itong ginawa pag-aresto ni Marcos Jr., Nicolas Torre, lahat ng mga kasabot dyan mga kabdita, pagbabayaran nila yung ginawa nila sa ating Tatay Digong. Saan sila magbabayad? Sa taong bayang winalang hiya nila. Tignan nyo kadala kay Tatay Digong sa ICC. Ano nangyayari ngayon? Pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Sunod-sunod yung pagnanakaw nila. Kasi nga mga kabdit, malaking tinik yung Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya ngayon, tignan nyo yung 125 confidence ni BP Sara, mga kabdit. Yan yung pinag-iinitan. Pero pagdating kay Marcos Jr., dyan sa mababang kapulungan, may 4.5 billion confidential funds, wala silang sinasabi. Yung nakawan dyan sa flood control na trillion, billion, wala rin nasasabi, yung mababang kapulungan. Pagdating lamang sa mga Duterte, dahil ayaw na ayaw nila yung Duterte, malaki tinik yung mga Duterte sa kanila. Kaya yan lamang yung pinag-iinitan nila. Nagtutulong-tulong pa sila, pati yung mga NPA, yung mga pinklawan, dilawan, para mapagbagsak ang mga Duterte. Impeach nyo yan kasi ayaw namin yung si Sara Duterte. Ganun lang Pero pagdating sa malaking kawatan, malaking magnanakaw, mga buhaya, wala silang sinasabi. Wala sinasabi, tahimik sila dyan. Pati ang Korte Suprema, pagdating sa nakawan ni Marcos Jr., bilyon-bilyon yung usapin dito. Nasaan ang Korte Suprema? Nasaan sila? Tanong lang yan mga kabdit. Nasaan sila pag nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang bangag na administrasyon? Pero pagdating sa mga Duterte, mabagal ang sistema. 1 taon na halos ang Tatay Digong sa ICC. Wala pa rin sinasabi itong Korte Suprema. Wala pa rin silang, wala mga kabdit, tahimik lang. Kaya marami na nagdududa sa ating mga kababayan kung binabayaran ba ni Bangag o pinopondohan niya rin pati itong Korte Suprema para manahimik. Yan yung malaking katanungan sa ating mga kababayan. Tanong lang yan, Marcos Jr., binabayaran mo ba ang Korte Suprema para manahimik sila at wala silang sabihin sa ICC dahil alam naman ng Korte Suprema may sariling jurisdiction ang Pilipinas. Pwedeng litisin si Tatay Digong dito sa ating bansa. Pero ngayon mga kabdit, may nagawa ba? Wala Nananahimik ang Korte Suprema. Kung tama ba, sang-ayon ba sa saligang batas ang ginawa ng ating presidenteng Bangag na pag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong dyan sa ICC. Now, sinabi rin namin na assuming na naging moot ang kaso, yung habeas corpus, kasi nasa haig na nga po si Tatay Digong, still meron tayong mga kinikilala mga exception sa mootness doctrine. At yan po ay kasama na kung
ang bagay na pinag-usapan ay transcendental importance, kung ito ay may issue of paramount public interest, at saka kung ang question na pinipresenta ay of first impression, at saka capable of repetition and yet evasive of judicial review. Sinasabi namin na sige, sabihin na nating moot kasi yung habeas corpus hindi na magagrant, pero meron pa rin certiorari, no, na nakabinbin at may grave abuse of discretion pa rin, at sabihin na natin na wala na sa Pilipinas si Tatay Digong, meron naman talagang kinikilala mga exception na dapat magdesisyon pa rin ng hukuman. Kapag ito nga po ay napaka-importanting bagay, at tingin ko naman po yung pagiging soberenyang bayan ng Pilipinas at yung issue na kung sino dapat magliti sa mga kaso sa ating bayan ay isa sa pinaka-importanting bagay na dapat desisyonan. Tapos ito'y po pwedeng maulitin. Paano po mauulit yan? Ay, pwede mo naman ulitin yan. Sa kaso ni Bato de la Rosa, kikidnapin nila, papadala nila sa dahig kaagad, no? Bago makagalawang hukuman. Yun yung ibig sabihin na capable of repetition and yet evasive of judicial review. The fact na po pwedeng mangyari muli Yan, isa pa ho yan mga kabdita. Kaya nakakasigurado tayo, etong si Senator Bato, hindi naman ho talaga natin sinasabi nagtatago siya, nag-iingat lang ho siya. Kasi nakita naman ho natin, sino ho ba yung hinuhuli ni Marcos Jr.? Hindi ho yung mga nagnanakaw, kundi yung mga lumalaban sa mga magnanakaw na katulad ho niya. May napakulong na ho bang mga malalaking isda sa flood control? Wala ho. Sino yung pinagkinitan? Yung mga diskaya. Sino yung sinusunod-sunod nila? Yung mga nasa minority. Kasi ang mga kabdit, oras na mabawasan yung mga nasa minority dyan sa Senado, mai-impeach ho nila si BP Sara. Sigurado yan sila school bukol, sila Pinky Lacson. Mag-a-agree ho yan. Mai-impeach ho si BP Sara. Kaya pati yung mga nasa minority, mga kabdit, pinag-iinitan ho nila. Pinag-iinitan ho nila kasi oras na dakpin nitong si Senator Bato, mga kabdit, makikita ho talaga natin na walang kwenta ang gobyerno ni Marcos Jr. Walang kwenta ang Korte Suprema. Yan ho yung kinasisigurado natin. Kasi bakit unang-una sa lahat, hinayaan nun ng Korte itong ilipan si Tatay Digong. Bakit hinayaan ho nila, mga kabdit, former president, isipin mo yun, ipagkakanulo mo sa mga kano. Di ba? Kawalang hiyaan ho yan. Yang kinulong ho nila sa ICC, nirespeto ho yan ni Donald Trump, ni Putin, pati nga si Xi Jinping, mga kabdit, nirespeto ho yan ng mataas ang tingin sa Pilipinas noong namumuno yan. Tapos anong ginawa, mga kabdit? Nilipad ho nila. Ganyan ho, kawalang hiya. Tapos, imposibleng hindi maulit yan kay Senator Bato. Kaya oras na makita si Senator Bato, mga kabdit, panigurado at panigurado, ganyan na ganyan din ho ang gagawin sa kanya. Itatapon din ho siya kung nasaan si Tatay Digong para unti-untiin ho nila yung mga nasa minority. Diba? Unti-untiin ho nila yan, lalo na ngayon, mainit-init na yung labanan. Hindi pa nga alam nyo na, hindi na nga kailangan mangampanya ni BP Sara para manalo, mga kabdit. Hihiga lang ho yan dyan sa kanyang tirahan kung nasaan man si BP Sara. Tingnan ho natin kung di manalo. Kahit sino pa ho ilaban nyo kay BP Sara ngayon, wala na hong tatalo sa Duterte. Duterte lang ho talaga yung gusto ng taong bayan. Yan ho yung malaking katotohanan. Kasi yung mga Duterte, totoong nagserbisyo, may pakialam sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi ho katulad ng bag na presidente, coke ng coke. Sino naapektuhan? Tayo ho, mga ordinaryong Pilipino. Mga taxpayer. Sa kawalang hiyaan ho niya. Bato de la Rosa yung ginawa ng kinidnap at dinala sa ICC, at kung mootness lamang ang magiging dahilan ng Korte Suprema para mag-issue ng desisyon, talagang paulit-ulit na mangyayari yan at hindi makakakuha ng katalungan ang mga kababayan natin, no? Tapos ito ay kauna-unahang pagkakataon, no, na talaga nagkakaroon ng ganitong desisyon ng Korte Suprema, no, dahil kauna-unahang pagkakataon naman na tayo sumapi sa isang international tribunal gaya ng ICC. Now, ang sabi namin, itong kasong ito ay talagang ang tinutumbok nito ay yung ating pagiging soberenyang bansa at saka yung yung limitasyon ng kapangyarihan ng presidente. Meron ba talagang kapangyarihan ng presidente na baliwalain ang jurisdiksyon ng ating hukuman sa pamamagitan ng voluntaryong pag-surrender ng isang Pilipino sa jurisdiksyon ng isang dayuhang hukuman? So, yan po ang mga pinaka-importanteng issue na dapat desisyonan ng Korte Suprema. Ibig ba sabihin na palibasa ikaw ang pinakamakapangyarihang opisyales sa buong bayan, pwede mo nang baliwalain ang ating judikatura at saka yung ating saligang batas na nagsasabi na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng isang Supreme Court at mga batas na binuo ng Kongreso. Well, hindi ko po pwedeng paghimasukan kung paano magdedesisyon ng ating Korte Suprema, pero Tatay Digong, alam ko hindi mo ako nakikita, at least alam mo na
talaga naman pong parang hindi tayo nagkaroon ng bakasyon itong Paskong ito dahil kinakailangan tapusin itong memorandum na ito. Natapos naman po namin, di man kita masamahan, di man kita madepensahan sa ICC, at least dinulog ko yung kaso, yung issue na talagang labag sa saligang batas sa pangingidap sa'yo, dito sa hukuman na sa tingin ko, pakikinggan tayo. No? Yan ang Supreme Court ng ating bansang Pilipinas. Ayun nga mga kapatid, dahil nga ito sa concern na itong si Atty. Harry Roque, marami din ho kasi sa ating mga kababayan na bakit hindi na lang daw po si Spock Harry Roque ang maging legal counsel ni Tatay Digong kesa naman daw ho kay Atty. Ko. Mga kapatid, kayo na ho bahala magkomento dyan patungkol ho kung gusto niya ho ba talaga na si Atty. Harry Roque ang maging legal counsel o abogado ni Tatay Digong. Kaya mga dik, susunod naman ho natin itong ang pinaka-latest update, pinaka-latest balita kay Tatay Digong. Dahil dito mga kapdate sinabi na ho ni Kong Pulong dito sa interview sa kanya na long hair na ho si Tatay Digong. Kaya mga dik, pakinggan na rin ho natin ito. Congressman Pulong, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo today? Okay lang. Gitong down na po. Hello, Kitty. Congressman Pulong, on behalf of the Filipino community here in the Netherlands and also all over the world, Happy New Year to you. Happy New Year po sa inyo. Dagang salamat sa kanunay niyong suporta sa MUA sa mga mahan. Kamusta po ang pwede niyong ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Ito ba daw? Wala na nakaon. Panood to kay natulog lang siya whole morning. Hantod ni abot ni dito pa ni bangon. Motoy sulti sa security so wala maka-lunch. Marami pong mga kababayan natin ang Tulong na lang eh. Sir. Ganahan pagkatawag congressman? Correct. Ha? Sir Paulo, marami pong mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man, okay man ang temperature sa sulod. Okay. Kontrolado man ang temperature na may mga heater po ang lahat mga kwarto. Pati lang itlog may heater. Kamusta yung ano mo, sir? Kamusta yung adjustment mo sa weather from tropical weather to... Ay, anad na ni sa Davao. Mga taga Davao, bugnaon ba kami? Diba? Bugnaw, maganda Davao. Sila rin may init. Correct. Init pa more. Ano po yung masasabi nyo sa 2026 na marami talaga pinaghahandaan kayo ng mga detractors na ang pamilyang Duterte ay aatakihin nila, lalong-lalo na yung kapatid mo na si Vice President Inday Sara Duterte? Di lang tayo mag-story about governance, politics, kay howd man kuno sila ana, no? So, kung na sila ay attack buhaton sa mua, di andam andam lang. Tangkidigira ilaha, mua pader, ana lang gud. Mubalira man yung kalibutan karon pila kadlaw. Advice po namo kami mag-story kami mag-igsuon nga mag-andam lang, abogado, ano. Di magod lisod kayo banggaon kung mag-story ta about governance in which klaro man kayo nga nila tanang yagi mo ko pagkakapitan, no? May balaan mo ang kawatan sa naong palangdaan ba? Kung unsay na kuha na nila, di na gina, basta makasugod na kagkawat, di na gina mundang. Unang, di po sila gusto matanggal diha. Ang problema, ana, di gusto mo agi og saktong proseso. Demokrasya man katong istoryahan. Di kahulat og eleksyon, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyohan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo, nahibalo pa lang ko, niapil na lang ko. Di ba? Pilipino ra gyud magkatubag ana. Ug ganahan mo karmi mo kawatan, wa ko'y problema sa mo. Mo maghilom ra man may mga Duterte skilid. Ay lang hilabti kay matamakan nga sobra mamaak mga iro. Correct. Lain pud baya kumaak. Ano po yung gusto nyong sabihin sa mga kababayan natin for the year 2026, lalo-lalo na bagong taon lang? Expect ninyo mas mapait ang inyong kinabuhi. Kabalo naman mo mga ano. Di man yun na malikayan ng greed. No? Kawat. Di yun malikayan. Bisa kung sa yung tanaw, paganit ninyo na gihalongkat ng accounts committee sa Congress o sa Senate. Halongkat ninyo na, makita ninyo dihatanan. Kung nga sa ang isa pa ka corruption diha sa
Mga amot sa tawag na. Pulong na lang tawag sa ko, ito tawag ang congressman. Kaulaw. Ayun nga mga ka-update, kung meron kayo naging komento, reaction dito sa naging payag ni Kong Pulong ni Spock Sari Roque, komento nyo ho yan sa ating comment section para ho ating papag-usapan. Ngayon mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.